Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 4, Week 7 hanggang Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagpapaunlad ng Pagkatao ang Espiritualidad. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Para sa most essential learning competencies, napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa, pagpapaliwanag na espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala. At pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ay ating gagawin ang mga huling gawain tungkol sa pagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Narito ang mga gawain para sa ikapitong linggo. Para sa pagsasanay bilang 25, gumawa ng isang plano ng iyong gagawin na makatutulong sa paghubog ng iyong kabanalan sa loob ng isang linggo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang isang halimbawa ng plano para sa buong linggo na aking ginawa. Mga gagawing kabutihan. Para sa araw ng linggo, mananambahan upang makapakinig ng salita ng Diyos. Sa araw naman ng Lunes, dadalawin ko ang aking lolo at lola upang sila ay kumustahin. Sa araw naman ng Martes, maglilinis ako ng aming bahay at magdidilig ng halaman. Sa araw ng Miyerkules, dadalo ako ng aming midweek prayer meeting. Sa araw naman ng Huwebes, tutulungan ko ang aking nanay na magluto ng aming pananghalian. Sa araw naman ng Biyernes, kukumustahin ko ang aking mga kaibigan at yayayain sila na dumalo sa simbahan. At para naman sa araw ng Sabado, magbabasa ako ng Biblia upang ako ay lumago sa pagiging isang mananampalataya. Para naman sa pagsasanay bilang 26, itala sa isang buong papel kung paano mo pangangalagaan ang iyong mga iniisip, damdamin, salita at kilos upang maisabuhay ang iyong kabanalan. Magtala ng 3 paraan sa bawat kategorya. Gawing gabay ang halimbawang talaan sa ibaba. Narito ang aking mga halimbawa. Pagpapahayag ng kabanalan. Sa isip. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng kabutihan. Pag-iisip ng positibo. At pag-iisip ng tama. Sa damdamin. Sa pamamagitan ng may pagmamahal sa aking kapwa. May mabuting kalooban. Tamang hangarin. Sa salita, sa pamamagitan naman ng pagsasabi ng may katapatan, mabuting pananalita, at pagbibigay ng mabuting payo. At sa kilos naman, ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, pagsunod sa mga magulang, at pagtulong sa kapwa. Para naman sa pagsasanay 27, gaano mo kadalas ginagawa ang sumusunod? Lagyan ng check sa tamang column ang iyong kasagutan at isulat ito sa sagutang papel. Sa gawaing ito, tayo ay maaaring magkakaiba. Ang mga sagot ko dito ay mga halimbawa lamang. Para sa unang bilang, pagsangguni sa iba tuwing may problema. Ito ay paminsan-minsan ko lamang nagagawa sapagkat hindi lahat ng problema sa aking buhay ay palagi kong isinasangguni. May mga problema na kinakailangang ako na lamang ang nakakaalam. Para sa pangalawang bilang,
pag-aalay sa Diyos ng iyong mga suliranin sa buhay. Ito ay palagi kong ginagawa, sapagkat mas mabuti na ang mga problemang ito ay ibigay mo sa Panginoon. Ialay ang mga suliranin sa buhay, dahil tanging Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng lakas. Pangatlong bilang, pagninilay tungkol sa mga maganda o hindi magandang dulot ng iyong mga desisyon. Ito ay palagi kong ginagawa. Pinagninilayan ko ang mga maganda at hindi magandang dulot ng aking mga desisyon. Pang-apat na bilang, pagiging abala sa gawain upang makalimutan ang suliranin. Ito ay paminsan-minsan ko lamang ginagawa. Dahil ang suliranin ay hindi natin dapat takasan, ito ay dapat rin naman nating harapin. Tama rin naman na maging abala ka sa mga gawain upang makalimutan ang suliranin. Pero may mga pagkakataon na itong mga suliraning ito ay dapat mo ring harapin. Gaya nga sa bilang 2, ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga suliranin sa buhay. Para naman sa pang-5 bilang, pagdarasal sa tuwing may problema. Ito ay palagi kong ginagawa. Mahalaga ang pananalangin sa tuwing ikaw ay may problema. Pang-6, pag-iisip ng angkop na solusyon sa problema. Ito ay palagi kong ginagawa. Pang-7, pagsama sa barkada tuwing may dinadamdam. Ito ay hindi ko ginagawa dahil hindi nakabubuti na sumama sa barkada tuwing ikaw ay may dinadamdam. Mahalaga pa rin na ikaw ay makipag-usap sa iyong mga magulang o sa mas mga nakatatanda na magbibigay sa iyo ng tamang payo. Pang-8, pagtakas sa mga problema. Ito ay hindi ko ginagawa. Ang mga problema ay hindi natin dapat takasan. Ito ay dapat nating harapin upang ito ay masolusyonan. Pang-9, pakikipag-usap sa mga tao na may positibong pananaw sa buhay. Ito ay palagi kong ginagawa. At pang-10, paniniwala na habang buhay may pag-asa. Ito ay palagi kong ginagawa. Naniniwala ako na habang tayo ay nabubuhay, tayo ay may pag-asa. Para naman sa pagsasanay bilang 28, basahin ang sumusunod na pangungusap. Lagyan ng check ang patlang na nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, si Rico ay dumadalaw sa mga ampunan tuwing Pasko para magbigay ng tulong. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. Pangalawa, nagdiwang si Angel ng kanyang kaarawan sa Home for the Aged. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. Pangatlo, nagbibigay ng mga grocery items si Gina sa mga bata ngayong panahon ng pandemya. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. Pang-apat, pinili ni Tina ang mga natanggap na regalo na hindi niya gusto at ipinamigay ito sa iba. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay walang check. Pang-5, sumali sa pagbalot ng mga relief goods si Rona upang ipamigay sa mga sinalanta ng bagyo. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. Pang-6, nagdadasal si Roy gabi-gabi. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. Pang-7, tumulong si Jose sa paglinis ng bahay. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. Pang-8,
Laging nasa simbahan si Marie para magpasalamat at magdasal. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. Pangsyam, tinuruan ni Rose na magsulat ang mga kapitbahay niyang bata na di marunong sumulat. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay check. At pang-10, nagreklamo si Paula sa maraming gawaing iniatang sa kanya bilang leader ng grupo. Ito ba'y nagpapakita ng pag-asa o espiritualidad? Check o wala? Tama, ito ay walang check. Ngayon ay dumako na tayo sa mga gawain para sa ika-8 linggo at panghuling linggo sa araling ito. Para sa pagsasanay bilang 29, puna ng sagot ang patlang upang makabuo ng isang pangako. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang aking halimbawa. Sa oras ng kahirapan, ako ay hindi mawawala ng pag-asa at ipagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng mga pagsubok ko sa buhay. Nangangako ako na magiging tapat sa Diyos at susunod sa kanyang kalooban. Magsisilbi akong mabuting ehemplo sa iba. Sisikapin kong maging mabuti sa aking kapwa na may pag-ibig at pagmamalasakit sa kanila. Para naman sa pagsasanay bilang 30, basahin at unawain ang sitwasyon sa ibaba. Itala kung paano ka makatutulong. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, si Leia ay anak ng isang OFW. Lagi siyang malungkot dahil pakiramdam niya ay iniwan siya. Nawalan siya ng focus sa pag-aaral. Ano ang iyong maitutulong? Narito ang aking halimbawang sagot. Aking dadamayan si Leia at ipaparamdam sa kanya na may kaibigan siya na handang tumulong sa kanya. Bibigyan ko siya ng payo na hindi siya iniwan ng kanyang mga magulang dahil ang lahat ng kanilang pagpapagal ay para rin sa kanyang kinabukasan. Pangalawang bilang, nawalan ng bahay sina Ador dahil sa malakas na bagyo. Nagsara ang pabrikang pinapasukan ng kanyang tatay. Dahil dito, lagi na lang tulala si Ador. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Paano mo siya matutulungan? Narito ang aking halimbawang sagot. Aking dadamayan si Ador at ipaparamdam sa kanya na may kaibigan siya na handang tumulong sa kanya. Hihingi rin ako ng tulong at payo sa aking mga magulang kung papaano matutulungan ang pamilya ni Ador. At pangatlo, nagkaroon ng suliranin sa paaralan ang iyong kaibigan. Napagbintangan siyang kumuha ng gamit ng kaklase ninyo. Lungkot na lungkot ang kaibigan mo sa nangyari. Nawawalan siya ng pag-asa na mapatunayang hindi niya ginawa ang ibinibintang sa kanya. Anong may papayo mo sa kanya? At narito ang aking halimbawang sagot. Magbibigay ako sa kanya ng payo na huwag siyang malungkot sapagkat hindi naman niya talaga ginawa ang ibinibintang sa kanya. Huwag siyang mag-alala sapagkat lalabas rin ang katotohanan. Para naman sa pagsasanay bilang 31, humihingi sa iyo ng payo ang iyong kaibigan kung ano ang kanyang dapat gawin sa kanyang problema. Nalugi ang kanilang negosyo at iniwan sila ng kanyang ama. Sinabihan siya ng kanyang ina na tumigil sa pag-aaral. Ano ang maipapayo mo sa iyong kaibigan na nasa ganitong sitwasyon? Sumulat ng liham at payuhan siya. Narito ang halimbawa kong liham para sa aking kaibigan. Mahal kong kaibigan, ikinalulungkot ko ang mga hindi inaasahang pangyayari sa iyong pamilya. Minsan ay dumadaan sa atin ang mabibigat na pagsubok sa buhay. Ngunit ang mga pagsubok na ito ang magbubukas sa atin ng panibagong yugto ng buhay. Magpakatatag ka lamang at lumaban sa mga pagsubok na ito. Magtiwala ka sa Panginoon at palaging hingiin ang kanyang gabay. Walang pagsubok na ibinigay ang Panginoon na hindi natin kayang harapin.
Ang mga pagsubok na ito ang lalong magpapalapit sa ating Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob at magsikap ka sa buhay. Narito lamang ako na iyong kaibigan na handang damayang ka at magbigay sa iyo ng payo. Lahat ng iyong pasanin ay ipagkatiwala mo lamang sa Kanya at hindi Kanya pababayaan. Ang iyong kaibigan, Mika. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!